Ang kwento ay naganap sa isang lugar sa Timog Silangang Asya, na puno ng kaguluhan, kung saan lubhang maluwag ang seguridad at kaayusan. Sa loob lamang ng isang linggo, maraming bata ang sunod-sunod na nawawala. Sa isang mahiwagang paraan, ang lokal na pulis ay nagsagawa ng malawakang investigasyon. Sa kabila ng mahabang pagsisikap, wala pa ring solusyon. Ngunit sa mismong oras na ito, isang babaeng may suot na kapang ng ahas na mag-isang sumugod, diretso sa himpilan ng mga ilegal na organisasyon. Ang babaeng ito ay napakabagsik na hindi mo akalain. Isang laban sa 10, ngunit hindi siya natitinag. Sa isang kisap mata, ay napatumba niya ang buong grupo ng mga ilegal na organisasyon. Gayunpaman, sa sandaling handa na siyang iligtas ang dinukot na babae, biglang may isang palason na pumilas sa hangin. Dumating at tumama ng direkta, agad na kumitil ng buhay ng inosenteng tao. Ang mamamana ay isang lalaking nakasuot ng pulang damit, na may palayaw na goge, isang bihasang mamamatay tao, at isa sa mga pinakamataas na opisyal ng organisasyong kriminal. Sa utos ng boss, muli niyang itinaas ang busog at itinutok sa babaeng nasa harap. Malinaw na ang babaeng bayani na nag-iisang sumugod. Sa pugad ng tigreng ito, tiyak na ang kanyang kamatayan. Sa parehong oras, sa loob ng isang gusali ng mga apartment, na itinayo malapit sa tabing ilog, si Awei ay nag-aayos ng mga kagamitan sa pagsasanay ng martial arts. Siya ay isang dating bodyguard na pipi, kasalukuyang kumikita sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit, nagtutulungan sa buhay, upang mabuhay kasama ang kanyang anak na si Yuping. Ang kanilang buhay ay hindi mayaman, ngunit payapa at panatag, sapagkat ayaw niyang madagdagan pa ang mga problema o magdulot ng paglaki ng maliliit na bagay. Si Awei ay palaging itinatago ang kanyang kakayahan, tinatrito ang lahat ng may tapat na mukha. Si Yuping ay isang bata na ganap na ordinaryo. Marahil dahil ang kanyang ama ay hindi makapagsalita, kaya ang bata ay naging isang makina ng pagsasalita. Araw-araw ay binubuksan niya ang kanyang telepono, upang itala ang pang-araw-araw na mga gawain ng kanyang ama, at ipinagmamalaki niyang lagi na ang kanyang ama ang pinaka-gwapong lalaki sa mundo. Ang pag-unawa sa pagitan nila ay umabot sa kahanga-hangang antas. Kailangan lamang ni Awei magpitik ng kanyang mga daliri, agad na nauunawaan ni Yuping kung ano ang gusto niya. Matapos ang trabaho, sa pagkukumpuni noong araw na iyon, ang mag-ama ay magalang na nagpaalam sa may-ari ng tindahan. Hindi inaasahan na sa mismong oras na ito, dalawang lalaking basagulero ang biglang sumugod sa tindahan, umaasa sa na matanda na ang may-ari at hindi naglaban. Nagbanta at pinilit ang may-ari na magbayad ng proteksyon. Nasaksihan ni Yuping ang eksena, at hindi nakatiis, marahan niyang hinayla ang laylayan ng damit ni Awei. Alam niyang may pambihirang kakayahan ang kanyang ama, umaasa na ang kanyang ama ay maaaring tumulong, ngunit ito ay teritoryo ng ibang tao. Ayaw ni Awei na magkaroon ng mga gulo sa kanyang buhay. Sa pag-uwi, si Awei ay gumamit ng senadoryas ng kamay upang sabihin sa kanyang anak na huwag makialam sa mga bagay na walang kinalaman sa atin. Sa 2 araw ay uuwi na tayo, at huwag mong hahayaan na may hindi inaasahang mangyari. Ngunit sa kabila ng kanyang nais, ang kapahamakan ay dumating pa rin. Isang araw bago sila umuwi, dinala ni Awei si Yuping sa isang barberya upang magpagupit. Sa paningin ng mga matatanda, sa tag-araw ay dapat magpagupit ng maikli upang maging malamig, ngunit si Yuping ay talagang tumanggi. Ang bata ay nasa edad na ng pagiging mahilig magpaganda at marunong ng mag-ayos. Iginiit niya na dapat mahaba ang kanyang buhok para maging maganda. Pinayuhan siya ni Awei ng mahabang panahon, ngunit si Yuping ay matigas ang ulo. Sa kanyang pagtatampo, ang bata ay galit na biglang tumakbo palabas ng barberya. Nabalisa si Awei at sinubukang sundan, ngunit hinadlangan siya ng may-ari ng barberya. Sabi nito, ang anak na babae ay nagtatampo, hayaang muna itong kumalma. Bukod dito, sa paligid ng barberya ay walang mapanganib. Ngunit ang 10 segundong pagkahiwalay na iyon ay halos magdulot ng pagkawalay ng mag-ama habang buhay, hindi na muling magkita. Si Yuping ay kakalabas pa lamang sa kanyang paningin ni Awei nang may isang batang lalaking hindi kilala na pilay at humihingal na tumatakbo papunta sa kanya. Nang makita na ito ay isang Chino rin, ang mabait na si Yuping ay agad pumayag na tumulong. Ngunit nang sumunod siya sa bata, sa maliit na eskinita, 2 miyembro ng ilegal na organisasyon ang biglang sumugod at ginamit ang sako upang takpan ang si Yuping. Pagkatapos ay marahas nilang isinakay sa sasakyan. Ang batang lalaki ay malinaw na dinukot din kasama niya. Sa kabutihang palad, sa mismong oras na iyon, dahil hindi mapalagay, si Awei ay sumugod sa labas at nakita niya mismo. Nakita niya ang batang iyon na sapilitang isinakay sa kotse, kahit hindi niya napansin ang anino ng kanyang anak na babae, ngunit siya ay mapagmatsyag.
Itinoon niya ang lahat ng atensyon sa kakaibang basurang truck na iyon. Ang kalbong mukhang salbaha ay nakaupo ng buong yabang sa likod ng truck. Titingnan mo pa lang, alam mong hindi siya mabuting tao. Kaya agad siyang dumaan sa shortcut upang harangin sila. Kasunod niya, bigla siyang tumalon. Dumiretso siya sa cabin ng driver at sinakal ang tsuper. Nawala ng malay ang tsuper. Pagkatapos ay hinayla niya ang handbrake ng truck. Nawala ng kontrol ang truck at napahinto, kaya sinamantala ni Away ang pagkakataon. Inalis niya ang susi ng sasakyan upang putulin ang daan ng pagtakas ng mga iligal na sindikato, subalit sa sandaling iyon, ang mukhang salbahing lalaki sa likod ng truck ay biglang tumalon, bumaba, sumigaw, at saka dumiretso kay Away, gamit ang mga lubhang malupit at matinding kasanayan sa malapitang labanan. Madaling natalo ni Away ang humaharang, ngunit noong kakyat pa lang niya sa likod ng truck upang hanapin ang kanyang anak, may iba pang mga miyembro ng sindikato ang sumugod. Mula sa magkabilang panig ay sabay na sumalakay, nagsimula ang magulong away. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng basurahan. Kahit sa screen, parang amoy na amoy ang nakakasulasok na baho, ngunit si Away sa oras na iyon ay wala nang pakialam sa mga iyon. Ang nasa isip lamang niya ay ang magmadaling iligtas ang kanyang anak. Kaya't agad siyang naghatid ng napakalakas na hampas na nagdulot, upang pansamantalang maparalisa ang kalaban at hindi makakilos. Pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang anak na babae na walang malay, na nakahandusay sa basurahan, ngunit, bago pa niya mahayla si Yuping, ang mukhang salbahing lalaki, ay may hawak ng malaking martilyo at sumugod. Sa mismong sandali nang si Away ay itinapon mula sa truck, ang tsuper ay nakapag-start din ng makina at saka, mabilis na pinakawalan ng gas at umalis. Tiniis ni Away ang sakit at nagpilit tumayo. Buong galit siyang humabol, ngunit paano makakatakbo ang mga paa na walang sapin laban sa apat na gulong. Si Away ay binugbog ng husto kaya't ang kanyang ulo ay puno ng dugo. Sa huli, wala siyang magawa na pinapanood ang truck na naglaho sa kanyang harapan. Sa labis na desperasyon, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa himpilan ng pulis upang mag-ulat, ngunit sa lugar na ito, ang pagkikidnap ay malaon ng naging pangkaraniwang pangyayari. Tiningnan ng pulis ang papel na may tala ng kaso ni Away, at sa kanyang mukha ay walang kahit na kaunting pag-aalala. Sa halip, siya ay nagreklamo dahil sa dugo ni Away na nagparumi sa kanilang workdesk. Pagkatapos, ang pulis na kulang sa pasensya ay nagsenadoryas kay Away na pumunta sa likod at pumila. Ang eksenang ito ay talagang lantad at hubadsa, magulong at walang batas na lugar na ito. Ang buhay ng mga tao sa pinakamababang antas ng lipunan ay talagang walang halaga. Ang galit ni Away ay umabot na sa kasukdulan, ngunit ang pulis na kumukuha ng kaso ay nagpapatuloy sa kanyang kawalang interes at pagwawalang bahala. Buti na lang at sa mismong oras na iyon, isang babaeng pulis ang lumapit matapos malaman na ang anak ni Away ay dinukot. Agad niyang kinuha ang papel na may nakasulat na plaka ng sasakyan at paglalarawan ng mga iligal na sindikato upang hanapin ang pinuno, ngunit hindi inaasahan, matapos tingnan ito, ang hepe ay tumanggi na tanggapin ang kaso dahil sa pamamaraan ng pag-uulat na hindi tama. Nasaksihan ni Away ang tagpong iyon at agad niyang naunawaan na siya ay talagang hindi maaaring umasa sa mga pulis na walang ginagawa kundi pag-ingatan ang kanilang upuan. Sa bulletin board ng himpilan ng pulis ay puno ng mga abiso tungkol sa nawawalang tao, ngunit bawat kaso ay nasa proseso pa rin ng investigasyon. Ito ay lalong nagpapatunay ng kawalan ng pananagutan at kawalan ng kakayahan ng mga lokal na pulis. Sa kabilang pangyayari, si Away ay nakauwi at mabilis na ginamo ang kanyang mga sugat. Para sa kanyang sarili, nagpa siya siyang iligtas ang kanyang anak sa kanyang sariling pamamaraan. Nang bumagsak ang gabi, kumuha si Away ng isang bakal na martilyo mula sa kwarto, at dinala ang kanyang kasangkapan, dumiretso sa pugad ng mga iligal na grupo. Lumalabas na noong laban. Sa truck, hindi niya sinasadyang nakakita ng isang simbolo ng ulo ng tigre. Gamit ang clue na ito, madali niyang natagpuan ang kanilang punong tanggapan. Dito, sa panlabas, ay isang legal na nightclub, ngunit sa loob ng kadiliman ay nagtatago ng iligal na boxing at sag-alan, ang mundong ilalim. Ang mga mayayaman ay walang habas na gumagastos pera sa bintana. Dito, ang krimen ay mabilis na kumakalat at lumalago sa kadiliman. Pagkatapos, nakita ni Away ang lalaking may gusot na buhok, na sangkot sa pagdukot sa kanyang anak. Agad siyang tahimik na sumunod sa likuran, ngunit ang nightclub sa ilalim ng lupa, napakagulo at matao sa lugar na ito. Saglit lang na nawala si Away. Ay nawala na ang target, mas malala pa ang suot niyang damit, na hindi talaga bagay sa kapaligiran. Sa huli ay nakuha niya ang atensyon ng mga security. Hinarang si Away, pero sa kabutihang palad, ang lalaking may magulong buhok ay biglang lumitaw. Naglakad siya ng may kayabangan at tinabigang.
sombrero ni Awei, pero nang makita ang mukha ng lalaki, kusa siyang umatras ng 2 hakbang. Ipinakita ni Awei ang litrato ng anak niya para utusan. Ang lalaking may magulong buhok, sino ang mag-aakalang gusto pa niyang lumaban? Nang makita ni Awei na lalapit na siya, agad niyang kinuha ang mikropono at sumigaw. Idineklara niya na may baril si Awei, kung sino ang gustong mabuhay ay umalis na. At kung sino ang gustong pera ay lumapit para mamatay. Ang sigaw na ito ay nagdulot ng gulo sa mga customer. Nagpanik ang lahat at nagtakbuhan palabas, habang ang mga sakim sa pera ay sabay-sabay na sumugod para atakihin si Awei. Mabuti na lang at ang mga bagay na ibinabato nila ay mga basyong bote lang. Nagtago si Awei sa likod ng harang at madaling naiwasan ang lahat ng atake. Ngunit nang handa na siyang bumutes sa pader para makalabas, isang grupo ng maraming tao ang pumalibot at hamarang sa daan niya. Matapos makalabas sa palibot, hindi nagpatumpik-tumpik si Awei at dumiretso sa lalaking may magulong buhok. Nagpanik ang kalaban at tumalon sa ring. Ang resulta ay ginawa niyang bitayan ang lugar na ito. Di nagana ni Awei sa sahig at binugbog ng todo. Sa sandaling akala ng lalaking may magulong buhok ay mamamatay na siya. Sakto namang may 2 profesional na manlalaban ang lumapit para pumalibot. Nang makita ang kalaban na nakapwesto na para umatake, si Awei ay hindi nag-alinlangan at naunang umatake para makuha ang inisyatiba. Ang martilyong bakal sa kamay niya ay iwinasiwas. Walang kalaban ang makakaligtas. Pagbaba niya sa ring, hindi nagtagal ay nagbanta na ang mga bangkay na parang maliit na bundok. Nang makita si Awei na puno ng galit na parang Diyos ng digmaan, ang lalaking may magulong buhok ay hindi na makatawa, agad siyang nataranta at nagtatakbo. Pero paano hahayaan ni Awei na makatakas siya? Agad na inihagis ni Awei ang martilyong bakal para patumbahin ang lalaki. Pagkatapos ay nagpakawala ng sunod-sunod na atake na parang agos ng tubig. Kinontrol ng mahigpit ang lalaking may magulong buhok. Gusto sana ni Awei na pilitin siyang magsalita para mahanap ang kinaroroonan ng anak niya. Pero sa sandaling ito, ang paglitaw ng isang hindi inanyayahang panauhin ay gamulo sa buong plano niya. Ang mamamahayag na si Napvan para hanapin ang nawawalang asawa dahil sa pag-iimbestiga. Sa kasong ito, nagpanggap siyang isang mayamang negosyante mula sa ibang bansa para lapitan ang lider ng gang. Sa labas, nagmukha siyang napakatapat para makipag-usap sa negosyo, pero sa katotohanan, ay palihim na niyang ni-record ang buong transaksyon. Gayunpaman, ang maingay na kaguluhan na dulot ni Awei sa labas ng VIP room ay nakagulat sa lider ng ilegal na organisasyon na likas na mapaghinala. Inakala niyang magkakampi ang dalawa at agad nag-utos na patayin si Napvan, habang siya naman ay mabilis na tumakas. Ngunit hindi niya inasahan na si Napvan ay hindi rin basta-basta. Ginamit niya ang sarili niyang lakas para patumbahin ang lahat ng nasa loob ng VIP room. Kaya nang makalabas siya, hinabol pa rin siya ng mga natitirang tauhan habang lumalaban at tumatakas. Ang habulan ay umabot hanggang sa underground fighting ring. Sa huli ay hindi sinasadyang nabangga si Awei na nakatayo at nagbabantay. Dahil sa instinct, agad na hinarang ni Awei ang atake sa kalaban ni Napvan. Ang lalaking may magulong buhok ay sinubukang samantalahin ang gulo para tumakas, pero pagtakbo niya sa ikalawang palapag, sinipa siya ni Napvan pabalik sa ring. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagtulak sa dalawa na magtulungan para linisin ang buong pugad ng mga ito. Hindi na nakapagpaliwanag si Napvan at agad na sumugod sa control room ng nightclub para kopyahin ang lahat ng video mula sa security camera. Pero nang ang proseso ng pag-transfer ng data ay matatapos na, bigla siyang sinakal ni Awei. Sa ngayon, hindi alam ni Napvan kung kaibigan o kaaway si Awei na likas na maingat at ayaw makipagsapalaran. Ang dalawa ay nagtuloy-tuloy sa paglalaban. Sino ang mag-aakalang ang galing ng dalawa ay magkasing lakas sa loob ng maikling panahon. Sa pangkalahatan, walang kahit kititing na pagkakaiba sa panalo at talo. Sa mismong sandaling iyon, natuklasan ni Napvan ang larawan. Nang mahulog ito sa lupa, sa kanya napagtanto na si Awei ay tulad niya, pareho silang naghahanap ng isang tao, kaya siya nagmamadali siyang nagpahiwatig na huminto. Ipinaliwanag na hindi siya kasapi ng kriminal na organisasyon at naparito. Ito ay upang hanapin ang kanyang nawawalang asawa, sabi niya. Tinawag niya si Awei upang umatras agad dahil sa lakas ng ang mga dagdag na puwersa ng mga kumidnap ay malapit nang dumating. Ang lalaking kulot ang buhok ay nagdulot ng malaking kapahamakan. Natural na hindi makakaiwas sa parusa, ngunit ang kalupitan, ang hindi makataong kalupitan ng pinuno ng kriminal na organisasyon, ay lampas sa imahinasyon. Walang awa niyang dinakip. Ang sariling anak ng lalaking kulot ang buhok ay ang batang lalaki na nanloko.
at niloko si Yuping, na napilitang mapanood ang pagkamatay ng kanyang ama. Namatay kaagad pagkatapos, ang bata ay itinapon din sa ilalim ng lupa, nawalan ng proteksyon ng ama. Ang bata ay, ngayon ay walang pinagkaiba sa mga taong dinukot at dinala doon, agad na si Yuping. Nagngingit-ngit siya, ang mga miyembro ng kriminal na organisasyon sa labas. Sa labas, nang marinig ang ingay, agad silang sumugod pababa. Hinayla ang dalawang bata, may isang taong sinamantala ang pagkakataon upang gamitin ang isang panlilinlang ng Golden Cicada, nagnanais na makatakas sa gitna ng kaguluhan, upang makatakas mula sa ilalim ng lupa, ngunit siya ay hinabol ng mabagsik na lalaki. Biglang sumugod ang kalbong lalaki at pinatumba siya, ang plano. Ang unang pagtatangkang iligtas ang sarili ay nagwakas. Sa kabiguan, sa kabilang banda, dahil sa magkapareho, dahil sa parehong layunin, agad na nagkasundo sina Away at Napvan. Formal na naging magkasosyo sila, at nagtago sa loob ng kotse. Sa loob ng kotse, maingat nilang pinanood ang footage ng CCTV. Nakinopya mula sa nightclub, isang sulyap ni Away ay, nakilala niya agad ang mabagsik na kalbong lalaki na kumuha sa kanyang anak na babae. At dinala ito, ngunit hindi niya alam ang pinuno ng organisasyon. Kriminal, nang makita ito ni Napvan, agad siyang nagmadali. Dali-daling pinapasok si Away sa likod ng truck, na puno ng mga dokumento at impormasyon tungkol sa kriminal na organisasyon. Lahat ng ito ay mga bagay na nakalap ng asawa ni Napvan na si Medina, bago siya mawala, at mula sa larawan, na ipinakita ni Napvan, malalaman na ang babaeng nag-iisang pumasok sa pugad ng mga kriminal. Ang kriminal sa simula ng pelikula ay ang asawa niya. Si Lautong, sa isang banda, ay nag-oorganisa ng mga pagdukot. Sa kabilang banda, naghahanap ng paraan upang ilipat ang mga tao sa ibang lugar. Si Napvan ngayon ay nagpanggap bilang isang negosyante. Sa transportasyong pandagat, nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito, upang makapasok sa loob ng organisasyon. Kriminal, ngunit sa huli ay nagkamali siya ng kalkula. Si Away, habang nakikinig, ay maingat na sinusuri ang mga dokumentong iyon, at natuklasan niya ang ilang kainahinalang bakas. Dali-dali niyang tinanggal ang ilang mga larawan, at ipinakita kay Napvan na naguguluhan, na nakatingin, at sinabi ng may katiyakan na iyon ay isang refrigerated truck na may napakahusay na soundproofing. Si Napvan, saka lang siya nagising sa katotohanan, ang mga ito ay, sa pamamagitan ng truck na ito nila dinadala ang mga tao, nang lihim at walang nakakaalam. Pagkatapos maunawaan ang lahat, agad na kumilos ang dalawa. Agad silang nagtungo sa pabrika kung saan nagmula ang truck ng refrigerated truck, habang si Napvan ay nakararamdam, at napagtanto na ang lahat ng krimen ay nangyayari mismo sa ilalim ng kanyang mga mata, habang si Away ay naghahanda ng buksan ng pinto upang bumaba at magligtas ng mga tao. Alam ni Away na ang oras ay lubhang mahigpit, kaya itinaboy niya ang pagtutol ni Napvan, at direktang iminungkahi ang isang taktika. Ang taktikang ilabas ang tigre sa bundok, ay siya ang lalabas upang makuha ang atensyon ng mga kumidnap, habang si Napvan ay sasamantalahin ang pagkakataong iyon upang makapasok sa pabrika upang iligtas ang mga tao. Ang taktikang ito ay talagang epektibo, dahil si Away ay lumabas upang pigilan ang mga kalaban. Si Napvan ay maayos na nakapasok sa loob ng ilang sandali. Nakarating siya sa isang kakaibang silid. Maingat na itinaas ni Van ang kurtina, at pagkatapos ay nagulat. Siya ay natakot nang makita ang lalaking kulot ang buhok na kidnapper kanina. Ngayon ay nagyelo na sa loob ng isang blok ng yelo, ngunit bago pa siya makabawi mula sa pagkagulat, siya ay sinugod mula sa dilim ng mabagsik na kalbong lalaki, na sumusugod. Samantala, si Away ay nakipaglaban, at nakapasok sa loob ng pagawaan ng mga kaaway. Sila ay dumarating ng marami tulad ng baha, ngunit walang sino man ang makakalaban sa kanya. Ang mga humaharang ay mabilis na pinatumba lahat niya, ngunit sa sandaling handa na siyang lampasan ang mga hadlang. Nasa harang, biglang umalingaw-ngaw sa itaas. Ilang matinis na putok, na pala ay mula sa boss ng ilegal na organisasyon. Si Lautong ay nakaantabay na rito mula pa kanina. Naghihintay lamang ng pagkakataong ito upang ipadala si Away sa impyerno. Si Away ay gumalaw ng may liksi at naiwasan ang lahat ng bala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, hindi niya sinasadyang nakasalubong si Napvan na nakikipaglaban sa isang kalbong lalaki. Mabangis man ito, halos sumugod na si Away upang tumulong. Ngunit si Lautong, ang boss, ay nakasunod ng napakalapit, kaya't sina Away at Napvan ay mabilis na sumilong. Sa likod mismo ng isang poste, ang dalawa ay nagkatinginan. Nagkatinginan sila, agad na nagkaintindihan, at saka nagpatuloy. Ginamit nila ang taktikang ilayo ang tigre sa bundok. Sa pagkakataong ito, si Napvan ang baalang umakit ng putok, habang si Away ay sasamantalahin ng pagkakataon. Lalapit si Away sa boss at maghihintay hanggang sa mapigil ang boss.
Nang hindi na makakilos ang boss, si Napvan ay mula sa likuran. Ay sumugod at napatumba ang boss. Si Lautong, ang mabangis na kalbo, ay may hawak na isang malaking martilyo. Ang malaking martilyo ay lumipad ng diretso patungo kay Napvan. Inakala nilang sa sitwasyong dalawa laban sa isa. Kahit gaano pa kalakas ang kalbo, tiyak na matatalo siya. Ngunit hindi nila inaasahan na ang kalaban ay muling nakabangon, at higit pa rito, ay ginamit ang kanyang mabangis na lakas ng katawan. Itinapon si Away mula sa ikalawang palapag, at siya ay bumagsak ng diretso sa lupa. Si Napvan ay walang magawa kundi ang ipagpatuloy ang laban, ngunit, ang mahabang pakikipaglaban ay naging sanhi. Ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos, at malinaw na hindi na niya kayang harapin ang mabangis na kalbong lalaki. Sa ibaba, si Away ay nagpilit bumangon kahit masakit, at ang pumasok sa kanyang paningin sa oras na iyon ay isang madugong jacket ni Yuping. Isang matinding sakit, ay sabay na dumating na parang gumuho ang langit. Hindi napigilan ni Away. Pumutok ang kanyang damdamin, at siya ay humagulhol ng walang tinig. Sa labis na sakit, naisip niyang ang kanyang anak na babae ay napahamak. Dahil sa matinding pag-aalala, siya ay lubusang nawalan ng kanyang isip. Ginawa niyang ang lahat ng puot at sakit ay maging isang puwersa ng paghihiganti na dumiretso sa kalbong lalaki. Habang naghahanda ang kalaban na patayin si Napvan sa oras na iyon ay nakita rin ang madugong jacket, at agad naunawaan kung bakit nawala sa sarili si Away. Ngunit nang makita niyang si Away ay magpapatuloy sa pagkitil sa boss na si Lautong, agad siyang sumugod upang pigilan siya sa payo ni Napvan. Sa wakas, natauhan si Away, at nagpa siya na panatilihing buhay ang boss, upang malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak, ngunit ang ingay na kanilang ginawa ay napakalakas na halos hindi nila kayang linlangin ng mga lokal na pulis, at ang higit pa, ay hindi inaasahan ng sino man na ang hepe ng pulisya ay matagal ng kakampi ng sindikato at naghahari-harian. Sa sindikato, siya ay lihim na nag-uulat, sa tunay na may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan ng sindikato. Ang taong ito ay ang siyang nasa simula ng pelikula na nag-utos kay Goge na patayin ang babaeng mamamahayag na si Medina. Sa ilalim ng malupit na pagtatanong ni Away at Napvan, ang boss na si Lautong ay sa wakas umamin. Ang lugar kung saan itinago ang mga dinukot, ngunit lumalabas na. Sila ay nailipat na sa ibang lugar. Sila ay kasalukuyang nakakulong sa isang lugar na tinatawag na Pugad ng Ahas. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan ni Medina, ang boss ay umamin na siya ay may alam lamang na may isang babaeng mamamahayag na matapang na pumasok sa Pugad ng Ahas, at kung ano ang sumunod na nangyari, siya ay walang kaalam-alam. Nang marinig ito ni Napvan, naramdaman niyang ang kanyang buong katawan ay parang nahulog sa butas ng yelo. Masakit niyang natanto na ang kanyang asawa na kanyang hinanap ng buong sikap sa mahabang panahon, at malaki ang posibilidad na siya ay malamang napatay na o nasa malubhang kalagayan. Samantala, si Yuping ay nasa Pugad ng Ahas, determinado na huwag umupo ng walang ginagawa at maghintay ng kamatayan. Kahit nakakulong, hindi niya kailanman iniwan ang hangarin para sa kalayaan, at siya pa mismo ang umakit sa iba na sama-samang maghanap ng daan upang mabuhay, ngunit ang karamihan sa mga tao rito ay matagal nang walang kahit kititing na pag-asa. May isang tao na noong una ay subukang tumakas, ngunit sa huli ay nahuli at binali ang kanyang binti. Tinanong siya ni Yuping, hindi ba nais na umuwi, ngunit hindi nila inaasahan, ang lalaki ay sumigaw. Sa matinding sakit, ang kanyang ama ay pinatay ng mga miyembro ng ilegal na organisasyon. At wala na siyang bahay na uuwian. Pagkasabi nito, siya ay pumulupot sa isang madilim na sulok at umiyak ng malakas. Si Yuping, nang makita ito, mabilis na lumapit si Yuping at matatag na nangako. Pagkatapos, naglabas si Yuping ng isang barya mula sa kanyang bulsa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mailabas ang isang piraso ng bakal. Ang batang babae ay balak gamitin iyon para sirain ang bintana at tumakas. Pero sa sandaling iyon, biglang may isang halang ang kaluluwa na pumasok. Si Yuping ay mula pagkabata, ay tinuruan ni Away ng depensa sa sarili. Mabilis siyang kumilos at matagumpay na nailabas ang mga bata para tumakas. Nakalabas siya, pero ang iba ay tinali ng mahigpit at agad na nahuli muli. Sa parehong oras, si Away at Napvan ay nakarating sa Pugad ng Ahas, ngunit ang pasukan ay binabantayan ng mahigpit. Kailangan nilang humanap ng ibang daan. Matapos matiyak na walang bantay sa paligid, si Napvan ay agad na inilabas ang telepono para mag-livestream. Inilalantad ang eksaktong lokasyon ng Pugad ng Ahas at ibinubunyag ang mga krimen sa harap ng publiko. Ang livestream na ito ay agad na nag-viral sa social media, ikinagalit ng publiko. Kasabay nito, ang babaeng pulis na may paninindigan ay nakita rin ang livestream at gustong maglunsad ng operasyon para sumugod sa Pugad ng Ahas.
Samantala, sa loob ng pugad ng ahas, nahanap na ni Away ang kanyang anak, na nasa panganib. Matapos niyang malinis ang mga kidnapper sa loob lamang ng 3 o 4 na galaw, magkayakap na umiyak ang mag-ama. Hindi na napigilan ni Yuping ang kanyang nararamdaman, at napahagulgol siya. Iyon ay pagpapakawala ng takot na matagal na kinimkim, at pagsisisi. Dahil sa naging bunga ng kanyang katigasan ng ulo, si Napvan ay nakatayo at nakatingin sa tagpong ito, na may halong emosyon. Gusto rin niyang mayakap ang kanyang asawa ng ganoon, ngunit hindi na maaari. Pinilit niyang ilabas ang sarili sa pighati at pinaalalahanan ang mag-ama na dapat na silang umalis, ngunit si Yuping ay hinawakan ng kamay ng kanyang ama at sinabing, kailangan pa nilang iligtas ang iba. Kahit na marami na silang pinagdaanan, ang kabutihang loob ni Yuping ay hindi nagbago. Ngunit bilang isang ama, hindi nahahayaan ni Away na malagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Nakita ito ni Napvan, kaya kusa siyang nag-alok na siya na lang ang may iwan para iligtas ang iba, habang si Away ang magdadala kay Yuping sa ligtas na lugar. Matapos sabihin iyon, humarap si Napvan at bumalik sa kulungan para makipaglaban sa mga kriminal. Si Away ay nag-alinlangan sandali, ngunit dinala na rin ang anak para tumakas ng mabilis. Sa labas ng pugad ng ahas, pinalibutan na ng mga pulis ang buong lugar. Ngunit nang handa na ang babaeng pulis na sumugod, ang hepe ng pulisya ay sumigaw at nag-utos na itigil agad ang operasyon. Ang hepe na matagal ng kasabwat ng mga kriminal ay hindi hahayaang masira ng pulisya ang kanyang negosyo. Higit pa roon, siya pa ang nag-utos sa lahat ng pulis na iwasan ang daan para makapasok ang mga tauhan ng mga kriminal sa pugad ng ahas. Ang babaeng pulis ay napatingin ng may pagdududa, at doon niya mapait na natanto na ang loob ng presinto ay bulok na. Sa kabilang banda, si Away ay kakadala lang sa kanyang anak palabas sa likurang pinto ng pugad ng ahas nang makasalubong ang mga malulupit na tauhan na dumarating. Si Napvan ay mag-isang lumalaban sa loob, ang kanyang kalooban ay puno ng sakit. Sa sandaling iyon, si Yuping ay hinayla ang damit ng kanyang ama. Nakita ni Away ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, kaya hindi na siya nag-alinlangan at agad na nagpa siya na bumalik para tumulong. Sa oras na ito, nailigtas na ni Napvan ang lahat ng mga bata, at pinapatakas sila ng mabilis. Ang mga kidnapper ay humahabol ng walang tigil. Dahil sa mga bata, si Napvan ay nahirapang kumilos at napilitang itago sila sa isang bakanteng silid. Ang mga kidnapper ay patuloy na sinisira ang pinto. Sa sandaling hindi na niya kaya, sa gitna ng panganib, ay biglang umalingaw ang tunog ng makina ng motor. Si Away ay dumating para sumaklolo sa gabay ni Yuping. Gayunpaman, ang daan palabas ay hindi naging madali. Ang mga kalaban ay dumarating na parang mga langgam. Si Away at Napvan ay nagpasya na maiwan para harapin ang mga ito, at bumili ng oras para ang mga bata ay makatakas sa kabilang panig. Pinangunahan ni Yuping ang mga bata patungo sa bubong, at nakita niya. Itinulak niya ang bintana sa pasilyo, at ang batang iyon ay agad na unawaan ang layunin at mabilis na hinayla ang kurtina sa tabi pababa, hudyat sa lahat na atali ang mga buhol. Pagkatapos ay isa. Ang dulo ng kurtina ay itinali ng mahigpit sa haligi, at ang kabilang dulo ay itinapon sa labas ng bintana. Sa oras na iyon sa ibaba ng gusali ay puno na ng mga pulis, media, at mga tao. Kamag-anak ng mga bihag ay nasaksihan ang eksena ng mga pulis na walang pakialam, hindi man lang kumilos. Ang mga tao ay may sumigaw ng mga mura. Napakalupit, isinisigaw nila na ang mga opisyal na kumakain sa biyaya ng gobyerno, nabubuhay sa buwis ng mamamayan, sa totoo lang ay mga duwag. Walang silbi, ang babaeng pulis ay nasaktan ng mga panlalait. Iyon at ang imahe ng mga taong nagtutulungan ay nagdulot ng matinding sugat, kaya determinado siyang sumuwi sa utos ng kanyang nakatataas, dinala ang kanyang koponan at sumugod sa pugad ng demonyo upang iligtas ang mga tao, kasabay nito ang labanan. Sa loob ng pugad ng ahas ay nagpapatuloy ng matindi, upang mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang anak na babae. Hinabol ni Away at Napvan, buong lakas na pinatumba ang mga miyembro ng ilegal na organisasyon, ngunit hindi nila inaasahan. Nasa mismong sandaling si Yuping ay nakabitin. Bumababa sa lubad na yari sa kurtina, biglang dumating ang kapahamakan. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga tao sa ibaba ay naghanda na ng tolda. Sinalo nila si Yuping, kaya siya ay nakaligtas ng himala, at pagkatapos ay ang mga pulis ay dumating sa tamang oras sa bubong. Pinaputukan at pinatay ang mga alipors, kaya 12-12 ng mga bihag ay nailigtas ng matagumpay. Ito ang nag-iisang sandali sa buong madilim na pelikula. Ang mga ordinaryong tao ay nagwagi laban sa kasamaan, ngunit ang kinaroroonan ni Medina ay nanatiling walang balita.
Ang liwanag sa mga mata ni Napvan ay kumukupas, siya ay naghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Sa isang gabi, ang pugad ng ahas ay nahantad ang buong kadena ng ilegal na gawain, yumanig, upang mapanatili ang dangal. Ang mga nakatataas sa sindikato ay naghahanda na isakripisyo. Isang tao bilang scapegoat na sasalo ng sisi. At ang batang leader na si Baklong ay ang perpektong kandidato. Ang mga matatandang laging nagkukunwari tungkol sa karangalan ng pamilya, ngayon ay nagpapakita ng banal na mukha, nagmamagaling, at sinisigawan. Si Baklong ng paulit-ulit, sinasabi nila na ang pagbebenta ng mga armas o pumatay, kaya nilang ipikit ang mata at gawin. Ngunit ang ganitong mga halimaw na kumikidnap ay nagpapasuka sa kanila. Nakakaramdam ng pagkasuklem, ang mga batikos na puno ng paghamak ay tuluyang sinunog ang huling natitirang bait, at nag-alab ang galit sa puso ni Baklong. Agad na nabaliw si Baklong, nagsagawa ng masaker na nabahiran ng dugo ang lahat ng mga pinuno ng sindikato. Maging ang kanyang buntis na asawa ay namatay ng malungkot sa ilalim ng patalim ni Baklong. Ang ipinangalan niya sa anak na hindi pa isinisilang. Sa kanyang asawa ay isang pangalang puno ng pag-asa sa hinaharap. Ngunit ang batang nagdala ng lahat ng inaasahan niya ay sa huli ay pinatay ng kanyang sariling mga kamay. Ito rin ang pinakamalulang boomerang sa buong pelikula. Ibinuhos ni Baklong ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang maliit na pamilya at ang hinaharap ng kanyang sarili, ngunit sa huli ay naging nag-iisa, na walang naiwang kasama. Ito rin ang malalim na kahulugan ng pinakamalalim na kahulugan ng pamagat na mata ng galit kapag ang galit ay lumamon sa dahilan para sa bagay na ang taong sangkot ay tuluyang sinunog ang lahat ng kanilang pinaghirapang protektahan. Kasabay nito, sa loob ng silid ng interogasyon, si Awei ay kinakapanayam, nakaharap sa lalaking nagbuwis ng buhay, upang iligtas ang maraming bata. Ang babaeng pulis sa wakas, ay hindi napigilan ang pag-usisa at nagtanong, sino ka ba talaga? Ako ay isang ama. Lahat ay naisip na ang lahat, ay naayos na, inakala na payapa, ngunit sino ang nakakaalam? Na ang mata ng galit, ay talagang ngayon pa lamang nagsisimula. Magsisimula sa isang madilim na gabi ng malakas na bagyo. Si Baklong, sa kanyang matinding pagkabaliw, ay dinala ang kanyang tapat na bodyguard na si Goge, upang patayin at maligo sa dugo sa buong himpilan ng pulis, nanumpa na hulihin sina Awei at Napvan. Kailangang bayaran ang utang na dugo ng dugo, matapos patayin ang lahat ng pulis, mabilis na sumugod si Baklong sa selda, ngunit hindi niya inaasahan na sina Awei at Nap. Matagal na siyang nakatakas, ngunit ang himpilan ng pulis ay masyadong maliit para sa magkabilang panig. Di nagtagal, sumiklab ang labanan. Ang pagharap sa isang matinding labanan ay hindi maiiwasan. Kaya sina Awei at Napvan ay napasabak sa isang matinding labanan. Lalong hindi inaasahan na isang maton na kalbo ay biglang sumalakay mula sa kawalan. Nang walang sabi-sabi, dinatnan niya si Baklong ng isang suntok. Bago pa man makabawi si Baklong, lumalabas na noong una, si Awei ay nag-iwan ng buhay para sa kanya. Isang buhay na ang kalbong ito ay matagal nang itinuturing na parang ama si Ginoong Lee. Pagkatapos, malaman na pinatay si Ginoong Lee ni Baklong, agad na napuno ng puot at nanumpang papatayin si Baklong. Upang ipaghiganti ang kanyang ama, ang kalbong maton na ito ay humadlang kay Baklong, habang sina Awei at Napvan ay buong lakas na hinarap si Goge. Ngunit sa huli, ito ay naging isang napakagulong labanan ng 5 tao. Sa labanang ito, si Napvan ang unang naubusan ng lakas at bumagsak sa lupa. Habang ang kanyang isip ay nagdidilim, bigla niyang nakita ang singsing pangkasal ng kanyang asawa na nahulog sa sahig. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang abutin ito, ngunit mas mabilis si Goge. At malupit na sinabi kay Napvan na si Medina ay matagal nang naging multo sa ilalim ng palaso niya. At bago siya mamatay, siya ay dumanas ng labis na paghihirap. Napuno ng sakit si Napvan. Sa sobrang sakit, para bang may pumupunit sa kanyang puso. Dahil sa sakit na iyon, ang hapdi sa katawan ay tuluyang hindi na naramdaman. Itinuon ni Napvan ang lahat ng kanyang natitirang lakas ng kanyang huling hininga upang patayin si Goge. Nagawa niyang ipaghiganti ang kanyang asawang yumao. Sa kabilang dako, ang kalbong maton ay nag-aagawan kay Baklong. Pula ang mga mata sa galit, ngunit ang matapat na ito ay nagkamali ng hakbang at si Baklong ay biglang sumaksak sa kanya. Sa huli ay namatay sa ilalim ng patalim ng kalaban. Nais sana ni Awei na samantalahin ang pagkakataong ito upang ilayo si Napvan, ngunit si Napvan ay wala ng lakas at wala ng lunas. Bago siya pumanaw, si Napvan ay mahigpit pa ring hinawakan ang singsing pangkasal na iyon. Nasaksihan niya ang lahat ng mga krimen at ang mga madugong paghihiwalay. Ang isip ni Awei ay unti-unting nilalamon ng apoy ng puot.
At nang malaman niyang si Baklong ay gusto pa ring agawin si Yuping, ang kaunting katinoan na natitira sa kanya ay tuluyang naglaho, na parang usok. Ang bawat suntok ay bumabagsak ng napakabigat. Si Awei ay nakatayo sa gilid ng bangin, nawawala ng kontrol. Muntik na siyang maging pangalawang Baklong na nilamon ng apoy ng galit. Sa mismong sandaling siya ay malapit nang mahulog sa bangin, hinayla ni Yuping ang kanyang sugatang paa at galit na lumapit. Agad na nagising ang kanyang diwa. Nanghina ang buong katawan at nawalan ng lakas, at bumagsak. Hindi inaasahan na si Baklong ay gusto pa ring subukan si Yuping. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, siya ay matapang na tumayo at itinulak ang isang Baklong na may tama ng palaso. Pagkatapos, ang dalawang bata ay naghawak ng kamay, at matatag na hamarang sa harap ni Awei na walang malay. Ngunit, sa oras na ito, si Baklong ay wala ng ganang lumaban. Dahil marahil nadarama niya na siya ay hindi na magtatagal. Habang humihingal, tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak na hindi pa naisisilang at sinabing gusto niyang iuwi ito sa bahay. Sa huli, si Baklong ay bumagsak at namatay sa gitna ng malakas na ulan. Ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya maunawaan na ang mainit na tahanang iyon ay hindi kailanman nasira ng iba, kundi sa kanyang sariling mga kamay. Unti-unti niyang winasak. Ang bagyo ay dumaan, at ang buong sindikato ay nabuwag. Ngunit si Awei ay tuluyang mawawala ang kanyang matalik na kaibigan. Kanyang dinala ang dalawang bata pabalik sa bayan ni Napvan upang ilibing ang kanyang mga labi sa malawak na dagat. Sa kanyang pagkahibang, tila nakita niya si Napvan na nakatayo sa harap niya. Ngumiti at itinaas ang kanyang hinlalaki bilang paghanga. Para sa kanya at kay Yuping, sa ngayon ay wala nang pagtutol sa paggupit ng maikling buhok. Nagpa siya ang batang babae na kusang alamin ang buhay ng kanyang ama. Dito nagtatapos ang pelikula. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito, samantalang ang halaga ng isang pagsusuri ay nasa damdamin sa kwento. Ngayon, nagtatapos tayo dito. Salamat sa panonood. Kayo, ano ang tingin ninyo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba.